Sarili mo ba? Itong project, siguro pangatlong pelikula na namin to ni Direk. So, ako kasi, alam niyo naman siguro nagsimula ako bilang writer, no? So, isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So, itong pelikulang to, ang simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya, pati mga creative pool niya. Lalo na ako kasi ako yung writer. So you really have to listen. So minsan nag-meeting kami, oo lang ako na oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya. Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siya sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero tinatawag ka na niya, naku, may comment pa. May paparevise pa, gano'n. Pero na-explain naman niya lahat. So you really have to, as a collaborator, kailangan mo pasukin talaga yung utak ni Direk. Yun. Thank you. Bago ang master natin, atin namang master producer, si Attorney. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero wala naman ako naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niya napaganda yung pelikula. So sobra ko na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya, mas lalo nakakatakot yung material. And then, well, there were a few times here and there, syempre nagbabantay ako ng budget, diba? So, direct, gano'n. But, overall, you know, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko man nasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. Yan. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So dapat sa pelikula dry land, pero maraming portions na may ulan na. So nag-adjust naman yung storytelling na meron na rin ulan. But I'd gladly work with Direk Chito anytime. Again. Yes. Thank you, Tony. Ang magandang sinabi tungkol sa akin, di ba? Ang mga artista ko nasa bail. Ito na nga yung turn mo, Direk. Ikaw naman ang magsalita. Siraan. Ano lang, pakit lang. Diba? Oh, yes, Direk. Hindi, itong mga artista nito, mahal ko sila. Ilang beses ko sila nakatrabaho. And I know them. I know them to be serious. I know yung kakayahan nila. Generally, pag may artista akong paulit-ulit na ginagamit, ibig sabihin nun gusto ko siya. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa professionalism niya, sa attitude towards work. Whenever we have actor repeating work with me, you already can say na gusto ko yung artista yun. Otherwise,
never again. No. Correct. So, ano may offer mo sa Espantaho, Direk? Ano tong may bibigay mo dito sa Espantaho? Ay. Dahil ngayon naman siya, kahit yung kilala, di ba yung pangalan, ngayon pa lang namin matatagal ang sombrero mo sa Espantaho. Ako? Oo. I promise to you a different experience. Magugulat kayo sa pelikula. Kahit na anong sabihin nila, the film will stand on its own. Wow. Diba? I thank Attorney and Chris for making this a reality. Kahit na honestly, nung ginagawa ko siya, I still, kasi ganun ako gawa ng pelikula eh. It does not parang conform to an idea. It must conform to a concept. Yes. Pero sarado, ganito na forma, hindi. It grows. You cannot own your film, it will grow on you. You develop it, you make it mature, you make it, ganun lang. So I think Espantaho will be very satisfactory to everybody. It's a family story, it's a horror story, it's a drama between women, strong women. And I think, kahit na ako, when I first saw it na nabuo, nagugulat din ako that it was very effective. Yeah. Thank you, Direk. Habang naghahanap si JN ng unang magtatanong, Direk, ano ba yung, kasi so refreshing yung word na Espantaho, first time namin ito na-encounter, no? Ano ba ang ibig sabihin nito, Chris, Direk? Tanong si Chris. Hindi, kasi naghahanap ako ng katumbas ng salitang scarecrow in our language. So, ang mga katumbas na kasi, balyan, alay-ay, panakot-uwak, sabi ko parang hindi yata nakakatakot. So, then I came across this word, Espantaho. Sabi ko, wow, nakakatakot yung tunog. Espantaho. Diba may gano'n? Pang-horror, pang-trailer. Sabi ko, ito na lang yung title. So, mga pag-diskusyon ninyo, pagpapa-approve dito sa dalawang ito. So, buti na lang kakampi ko si Chito na para din siya dun sa word na yon na Espantaho. So, scarecrow. So, eventually, na-convince din naman si attorney na, yeah, maganda yan. Kasi mystery eh. So, naiintriga ka. Ano talagang ibig sabihin nito? So, may pag-uusapan ka agad yung mga viewers. Ano ba yung Espantaho? Ano ba yung Espantaho? So, yun. Is it a Spanish word? Portuguese? I think Portuguese, Spanish. So, galing siya sa mga Romance languages of before. So, Portuguese siya. Naghalo-halo na siya. So, Portuguese, Spanish, maybe. I think sa Chabacano yata ginagamit yung word na espanto, meaning parang nakakatakot na tao, di ba? Attorney pa sabi ko. So, medyo nag-ano na rin siya, nag-trickle na din siya sa ating language. So, ginagamit siya. Nasa dictionary ng Pilipinong wika. Espantaho. Alright, thank you, Chris. JM. Okay, open na natin ang floor. Una si Miss Lea Salterio. Madaan lang po. Ako na June ang lalapit. Ako na lalapit kay Lea. Hi, good afternoon. Can I Chris first? Yes po. Alright. Why did you particularly focus on the word Espantaho or the thing, the scarecrow? What made you develop a story, a horror story around this and make it really interesting? Hindi ko pa masyadong pwede. Hindi ko masyadong Spoilers. Hindi ko masyadong ikwento, pero siguro ituturo ko na lang po itong larawan dito sa likod ni Sir Tommy. So, malaking bagay po ito sa aming pelikula. So, siguro visual na lang ang sagot ko. Just look at the painting. And hanggang doon lang po ang kaya ko sabihin. So, ayoko po mag-spoil. So, just kunan niyo po itong painting na to kasi chance niyo na po makuha ng buo-buo. Magpa-picture na po kayo dyan sa painting na yan. Sino ba gumawa niyan? Ang pangalan ng character ay si S.
Madam ba? May signature naman po. Ayan po. Thank you, Direk. Ako, ayan may tip na kayo. Pa-picture na kayo dyan. Limit natin yung question na, okay. Last na lang, okay. Yeah. Two questions. I would like to ask the cast, sorry. Briefly, how did you accept your particular role in Espantao? And sabi nga ni Janice, previously hindi niya alam yung word or she wasn't familiar about the word Espantao, unlike Scarecrow. But individually, briefly, how did you accept your role in Espantao? At saka, paano nyo talagang internalize yung role nyo in this film? Thank you. JC Si JC muna, sige. Yes, thank you. The time when it was offered to me, it reminded me of 2019 Miracle in Cell Number 7, my second MMFF. That I was with great actors, and now I accepted this project because I'm gonna be with great actresses. Okay. So, isa po, napakaswerte. So, it's easy. So, gusto ko po makatrabaho sila. Gusto ko makasama ako sa pelikula na kasama sila. And it's actually a dream come true. So, napakaswerte ko. And yun lang naman po. Pero, so, doing the role, napakasarap. Napakasarap matrabaho ng lahat. Direct Chito and everything. So, I'm super swerte. Thank you, Miss Janice. Actually, nung nag-usap kami ni Attorney Joji over Messenger na gabing-gabi na. Ah? Sa Attorney? Gabing-gabi na. Oo. Sa tinanong niya sa akin, anong araw ang mga taping? Tapos na sinabi ko sa kanya, okay kasi may project ako with Chito Ronyo. Type mo ba? Sabi ko, oo ba? Tapos the next thing I knew, nag-uusap na kami ni Popoy ng schedule, ng ano. So it was that easy, hindi na ako nagtanong ng role, hindi na ako, nung nakuha ko na lang yung script, tsaka na lang, sabihin, I never even asked. Okay lang yun. Sometimes, the director itself, magiging reason na for you to accept. True. Sinabi ko ngayon na, ganda na sinabi ko Bawayan na. Gian, gusto nga sabihin o pwede sabihin? Nag-audition po ako para po rin sa role. Nung natanggap ko po yung script, pinasa ko po ng paulit-ulit po kasi po si Direk Chito po yun. Kilala mo ba yan? Kilala ko po siya, pero po first time ko lang po kasi makatrabaho po siya. Kaya po medyo kinabahan po ako at pinrepair ko po talaga ako. Pagilitan ka. Okay. Pinagilitan ka? Hindi naman. Okay, cool. Natanong ko lang. Yes, Miss Shanda. One fortunate night, tinawagan ako ni Ricky Lee. Sabi niya, uy, nagme-message daw sa'yo si Attorney Joji, hindi ka sumasagot. Sabi ko, wala ako natatanggap ng message. Sabi niya, uy, meron daw yung offer sa'yo, pelikula with Chito Ronyo. Sabi ko, wala bang nagtatanong sa akin? Sabi ko na, kasi I've been dying to work with him for a long time. It's been decades. No? So when Attorney Joji texted me and said, basahin mo itong script na to, and then tell me what you think. Oo, kaagad ako, and I didn't think, meron akong ginagawang teleserye. And at 71, maglalagari ba ako? Ay, bahala na si Lord sa akin. Nagawa ko naman siya. And you're very good. Di ba? Trailer ka lang. Yeah, I'm so fortunate to be blessed with this project at this point in my life. Dalawang kinakalaban mo, di ba? Yes. Dahil ko na rin, Dami, dala-dalawa. Wala ko kasi, nasabi ko lang kanina, when si Direk Chito, actually nag-message muna siya, nagpakilala siya, siguro nakalimutan niya mag-mail number ko pa siya, Kuratsa ang tawagan namin. Okay. Sabi niya, hi, Judy Ann. Judy Ann ba yung tawag mo sa akin, di ba? O, di na maalala. Si Direk Chito Ronyo ito, may I call. Sinagot ko lang sa kanya, Kuratsa! Abay, oo naman. Tapos sinabi niya lang yung sa akin na, nangako ako siya gagawa tayo ng horror, gawin na natin. Okay, go. Si Attorney Joji ang producer, si Chris Martinez ang magsusulat. Okay ka? Okay, go. Tatapusin ko lang yung Batman, okay lang ba? Okay, go. Okay, go. Tirahin na natin to. So,
Basically, again, kagaya na sinabi nila Ate Janice and Tita Chata, hindi mo kailangan malaman kung ano yung synopsis ng isang pelikula o ng isang proyekto. Kung malaki ang tiwala mo sa main foundation ng pelikula eh. So sila yon, Attorney Joji, Direk Chito, and Chris. Sila yung talagang anchor ng pelikulang to. Kami naman yung ano lang eh. Kami ay characters na binuo din nila. Isinabuhay lang namin. So I am so very lucky na nakasama kami. Magkakasama kami ng mga artistang sa isang napakagandang pelikula that's for 50th Metro Manila Film Festival. It doesn't always happen. It will never happen again. Itong Insomnia na to, ilalabang ko to. I mean, we really had fun working together. Bundat na bundat kami sa bawat araw ng shooting namin. At para kami hindi gumagawa ng horror dahil tawa kami ng tawa. Actually, doon lang naman kami na-award ni Direk kapag nagchichismisan kaming 3, 4 pagkasama si Uge. Pero ang saya ng pelikula to. Kasama ka. Kasama ka raw. Kasama ka kasi muno ka din minsan. Yes, LT. Nung first in-offer sa akin ni Attorney Joji to, parang ang sinabi niya sa akin, parang hindi pa ako sigurado. So, yun yung nalatag niya na hindi pa ako sure na ano, natanggapin mo? Hindi. Ikaw? Na ako. Okay. Na ako. Hindi pa ako sure, something like that. Pero kung gusto mo, ganyan. And then, ang ending nga sabi ko sa kanya, I am willing to wait. Maghihintay po ako para sa project na ito. Tapos hanggang sa, ayun, pinalita na nga niya sa akin, natuloy na yung project, na ako na nga yung gaganap nung nanay ni Juday. And then, kasi kami naman, way back ni Direk Chito, personal kami talagang magkaibigan. We have the same manager. Yes. And then, at the same time, nagkasama kami abroad, na kami lang, nagkasama kami sa bahay, pumupunta pati mga street boys noon. So matagal na yung pagsasama namin ni Direk Chito. Kilala na namin ng isa't isa. Boy pa si The Boy, lahat yan. Kasama siya sa mga lahat ng love stories. Yan. Bawian portion na, di ba? Hindi na natin. Cycle lang yan, Direk. Di ba? Cycle yan. So yan, kaya kung mahal niya kami, mahal din namin siya. Di ba ito mo? Di ba? Yes, ikaw na okay. Why will you say no to Jiro? Di ba? Are you out of your mind? Okay na ba, Direk? Isusunod natin Direk ito rin yung casting Madali lang naman ako makonvince sa mga pelikulang maganda. Ang daming magandang nangyari sa pelikulang to. Maybe because I know some stories, but there is magic in this film. Hindi ko lang maisa-isa, pero nagtagpo-tagpo lahat ng cast, ng staff, ng schedule. And then, nakita natin yung product. There is magic in this film. So, at hindi rin sigurado na nakapasok pala sa MMFF. So, congratulations. I am just so excited for us to see Espanta. Thank you, Pasimono. Yes, Mon. Yes, kagaya ng sinabi ko kanina, pagka horror film ni Direk Chito, maswerteng napapasama ako. Kaya tuwang-tuwa ako nung binalita sa akin ng si Direk Chito talaga. Halos nagulat ako talaga na pasigaw ako nang kasama uli ako sa bagong horror film ni Direk Chito. In fact, may mga ilang sinacrifice na project para makadaan itong Espantaho, inayos ng manager ko. Ang amazing na nakakatawa kasi recently puro mga baguhang artista yung mga nakasama ko. Sa set ng cast na to, parang grabe yung puro veterano yung kasama mo. Parang hindi na kailangan i-blocking Parang gumagalaw lahat kahit hindi na i-block. Kaya iba yung... At ang isang nakakatawa, si Attorney Joji, nakaka-message ko. Dahil talagang hands-on siya kahit mga schedule, pinag-uusapan namin. Imagine, yung producer mismo ang direktang nakikipag-communicate, nakaka-overwhelm. Thank you. Yes, Sir Tony.
Yes, I accepted the role kasi nang mabasa ko po ang script, parang the role was interesting at relevant to the story because I was the one who provided the information about the painting na nasa likod ko po. And also, I accepted it because I did it for an old friend from way back, Attorney Alonso. Yes. Thank you, Sir Ton. Yes, Nico. Hindi nyo na po na itatanong, anak po ako ng producer. Ano siya ba? Ganun po kadali nakuha yun. Pero maliban po doon, kilala naman po ako ni Direk Chito, nakatrabaho naman po niya ako, alam naman po niya ang work ethic ko, hindi naman po ako basta-basta na nagpapabaya sa trabaho. Kaya naman po, at saka ang saya po katrabaho na puro mga magagaling po yung kasama. Kaya hindi mahirap mag-oo sa isang project na ganito. Pero big time ka na, Nico. Mga K-drama ka na. Bang level ka na. JN, sino next? Who's next?